So what's up guys? Welcome to video. Welcome to our channel, DM Brad. At ngayon ay papunta tayo sa isang NPG dito sa lugar ng Tanay. At ang gagamitin natin motor, of course, the big guy na si Sesha. Pero imamaniobra ko muna siya. Ito yung mahirap sa amin pag magmamaniobra ko ng motor. Pero yakang-yaka yan. Yan, di ba? Dali lang yan eh. Pag may gusto, may paraan. Alright, let's go. Hiningal ako dun . Ito kasi yung bahay ko na tinidaran ko ngayon. Kinita siyang papasok. Pero safe naman yung mga motor. Yung PCX andun mismo sa may tapat ng bahay ko. Tapos itong si Sesha nandun sa may hallway. Alright, let's go. Hindi ako sanang gamitin nung si Sesha, gawa nung parang uulan eh. Kasi pag umulan, medyo kabado ako dito sa motor na to. Gawa nung andulas nung gulo niya sa likod. Kasi nga stuck pa siya. Pero syempre, try na lang tayo. Saan na natin i-review yung mga bagong palit kay Sesha kasi may mga parting pa eh. Sana pag nakumpleto. As you can see, sa side mirror ko nakatupi siya. Tulad nung sinabi ko nung nakaraang vlog, natutupi yung salamin na yan. Yan siya. Mukha na siyang winglet. Highway na lang kaya ako. Tama, highway na lang tayo para di traffic. Hindi tayo magpapagas sa may Hebron sa may Tanay, going to Sampaloc. Sampaloc Highway. Ano, tingnan nyo sa padang kaliwa, makulimlim na. Dapat ang hayo ko is tawag dito sa may Taytay. Ang kaso, may kasamaan akong preacher na siyang hayo dito sa may Tanay. Ang problema, sumasakit yung tiyan. Eh sabi ko, mas malapit naman ako at buti ka mo hindi pa ako nakakaalis. Ang hayo ko sa Taytay 3 to 6 kasi, kaya paalis na dapat ako. Nakagayak na ako eh. Tapos yung MPG niya 3 to 5. Eh sabi ko, mas malapit sa dyan at mas malapit ako dito, ito okay lang.
Total, mahirap naman kasi na magtutok ka na may nararamdaman ka. Nga, yun na nga. Napagawa ko na pala yung tapaludo nito sa harap, yung front fender. Napabilding ko na kaya wala na siyang ingay kahit anong lubak. Nako, mauulan talaga sa may bandang Tanay pa. Wag naman sana. Wala, sira na yung ano, speedometer. Kaya hindi ko na ma-monitor yung takbo. Tek. Saka kakaliwa ka itong motor, ay itong sasakyan eh. Makakaliwa tayo dito. Yung gawain palang pupuntahan ko sa De Castro, Tanay. Oy, makulimlim na nga. Wait, wag sanang umulan. Kasi ang hirap talaga pag umuulan, tapos itong motor yung gamit ko. Kaya gustuin ko mang gamitin, hindi ko magamit. Gawa ano ang dulas niya. Pagas muna tayo. Okay, BRB. Okay, welcome back again to our YouTube channel. At kakatapos ko lang magpagas. Diretso sibat tayo. Nagbabadya ang kalangitan. Uy, loko. Balita ako madalas ang checkpoint dito eh. Tingnan nga natin. Ang spare na wala naman ako nakikita. Totoo lang, malaki na talaga pinagbago ng motor ko ngayon, nasa Sesha. Kasi nung unang nakuha ko to, parang ano, ang bagal. Yun, swabe na siya. Talagang pangharap sa itong motor na to. So, isa lang talaga sa pinaka main issue main issue ng mga Rusi is yung vibration nila. Napakalakas. Ang Rusi Gama ay mayroong dalawang klase. Mayroong push rod at saka mayroong timing chain. Itong unit ko is 2018 model at timing chain. Sabi nila ang mga timing chain ng motor ay lalo na pag Rusi is mababibrate.
Totoo yun, mababibrate talaga siya. Hindi sa katulad ng push rod na less ang vibration. Ito, mararamdaman mo talaga mula pa hanggang kamay. Pero kamo, buti sa kamay is hindi na siya ganung kalala. Kumbaga less vibration na rin siya. Ewan ko kung anong ginawa dito ng mekaniko ko. Pero sabi niya para mawala daw yung vibration nitong gama ay maglagay ng engine bracket. Which is totoo naman kasi yung isang vlogger na sinusuportahan ko, yung si Breezy Rider, naka Sigma 250, ang ginawa niya, naglagay siya ng engine bracket para mawala yung vibration. Kaya siguro ganun din ang gagawin sa motor na to para mawala yung kanyang vibrate. Sarap yataw. Stock CDI pa to, tsaka ignition. Pero nagpaplano ako magpalit ng RCDI, racing CDI, tsaka racing ignition coil. Huwag nyo itong gagayahin ha, yung nakatupi yung salamin. Kung wala yung salamin, sobrang hirap. Ginawa ko lang kasi pang forma. Kaya ako, ginagawa ko, sipat ako ng sipat sa gilid para makita yung sasakyan. Tsaka pag ganyan, pag wala kayong salamin, huwag kayo basta-basta liliko agad. I mean, lilipat ng linya. Kasi baka mamaya magulat kayo na may sasakyan pala sa gilid nyo. Pag ganyan, pakiramdaman na lang. So dito na natin itong tatapusin tong video na to. Wala na tong hindi na natin ito pahabahay pa. Hanggang sa muli mga kaibigan. See you. Alright.